Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Diyos ko sa kiigawat, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Nakitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kaniyang karamdaman. Doon ay may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong malusong sa akin. Kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon at may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kaniyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri at luwalhati kay Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Ang unang pagbasa po ay isang pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa tubig na dumadaloy mula sa kanang tagilid ng templo. Sinisimbolo nito ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, muli nating narinig ang tubig na kung saan ito ay may deposito ng tubig na napapaligiran ng 5 portiko na tinatawag na Bethesda. Natitipon doon ang maraming may sakit, ang mga bulag, ang mga pilay, at ang mga paralitiko. Hinihintay nila ang paggalaw ng tubig sapagkat naniniwala sila na may panahong bumababa ang anghel ng Diyos at kinakalawkaw ang tubig. At ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanilang karamdaman. At maliwanag na narinig natin kung paano pinagaling ni Jesus ang isang lalaking naghihintay 38 taon nang may sakit at karamdaman. At sa pagpapagaling ni Jesus, hindi na kailangan pang lumusong ng lalaki sa tubig. Sa pamamagitan lamang ng mga salita ni Jesus Nazareno, gumaling ang may sakit. Sa pamamagitan ni Jesus, agad nawala ang kaniyang karamdaman. Mga kapatid kay Kristo, napakahalaga po ng salita ng Diyos. The Word of God is living, effective, and powerful. Ang salita ng Diyos, totoong buhay, totoong mabisa, at totoong makapangyarihan. Nagpapagaling nito ang mga sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos makakapaghilom sa ating mga pusong sugatan. Ngayong panahon ng Kwaresma, nag-uumapaw ang awa at habag ng Diyos. Hindi lamang tayo basta nagninilay, subalit sa ating pagdadasal at pagsusumamo kay Jesus Nazareno, nararanasan natin ang kaniyang kagalingan at paghilom. Uulitin ko po, sa ating pagdarasal at pagsusumamo kay Jesus Nazareno, nararanasan natin ang kaniyang kagalingan at paghilom. Hindi magdadalawang isip ang Panginoon na tayo'y pagalingin sa ating mga sakit at karamdaman, anumang laki at lalim nito. Basta buo ang ating pananampalataya at tayo ay tunay na magbabalik loob. Anong habilin ni Jesus Nazareno? Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa.
at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Iisa ang nais ng Diyos, kagalingan at kapatawaran. Ito ang handog at alay ni Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, walang hinangad ang Diyos kung hindi mapabuti tayo. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga, walang hinangad ang Diyos kung hindi ang mapabuti tayo. Kaya nga po, kung ikaw ay may pinagdaraanang mabigat na problema sa mga oras na ito, kung ikaw ay may malubhang sakit at karamdaman, kaya mo yan. Ikaw ay iniibig at minamahal ng Diyos. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong mabahala. Ayon sa inyong pananampalataya, pagagalingin kayo ng ating Panginoon. Ganito ang ginawa niya sa lalaking may sakit, 38 taon na. Tinanong ni Jesus, nais mo bang gumaling? At ang tugon niya, nais niyang gumaling. At ikaw, kapatid, nasa online ka man o nasa loob ng iyong tahanan, tanggapin mo ang kagalingang handog ni Jesus Nazareno. Amen. Amen.